Pag empty ang heart ng isang tao, empty ang heart ng isang Kristiyano, pag humarap ka sa isang pagsubok, ang lalabas sa iyong bibig, puro pag-aalala, puro takot. Everybody say amen. Kasi wala dapat nag-uumapaw ang ating mga puso ng banal na presensya ng Diyos. Ang ating mga puso ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Pakibasa po muna. 1 Samuel 17:45 up to 46. Praise the Lord. Dito po sa unang aklat ni Samuel, kabanatang 17, talata po ay 45 hanggang 46. Nang magkagayoy sinabi ni David sa Pelisteo, ikaw ay naparirito sa akin na may tabak, na may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng mga kawal ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at sasaktan kita at pupugutin ko ang ulo mo at ibibigay ko ang mga bangkay sa hukbo ng mga Palisteo, sa mga ibon sa himpapawid sa araw na ito at sa mabangis na hayop sa lupa upang malaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel. Palakpakan natin ang banal na salita ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. David declared already the victory. Pero hindi pa sila dyan nagbakbakan. Hindi pa mga minamahal sumayad ang sibat ni Goliath. Yung sling ni David, hindi niya pa ginalaw. Pero out of the abundance of his heart, he speak the victory. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Bakit? Araw at gabi walang ginawa si David. Binulay-bulay niya ang katapatan ng Diyos. Araw at gabi walang ginawa si David, kundi papurihan ang ating mahal na Panginoon. Kaya nung siya nasa isang matinding pagsubok, matinding pakikipagbaka, hindi takot, pag-aalala, pag-alinlangan ang nagmanifest sa kanya. Bakit? Dahil ang laman ng kanyang puso, puro pangako ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tawag dyan, eternal victory that God promised to His people. Kapag matuwid ka, sinusunod mong lahat ng mga kalooban ng ating mahal na Panginoon, pinipilit mo. Dito sa sanlibutan, mga minamahal, awatin tayo ng dyablo eh. Awatin tayo ng dyablo na huwag sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya kinakailangan, pinipilit po natin yan. Everybody say amen. Kaya kapag ang Kristiyano, pinipilit, sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon kahit masakit, kahit nahihirapan siya, kahit minsan nagkukulang siya, subalit pinipilit niya ang tingin sa iyo ng Diyos. Matuwid, palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga kapag nagsalita ka, may authority. Sabi ng Biblia, anumang talian natin dito sa lupa, tatalian din sa langit. Ano mang ating kalagan dito sa lupa, kakalagan din sa langit. Mababasa niyo yan sa Matthew chapter 16. Kung di ako nagkakamali, 16:19 of Matthew. Pero, minsan, pakiramdam ng ibang Kristiyano, parang hindi yata nangyayari sa akin. Parang hindi yata totoo sa buhay ko yan Alam niyo po mga minamahal, totoo yan. Ang mga pangako ng Diyos, ang mga salita ng Diyos, lahat totoo yan. Pero mangyayari lamang yan kapag tayo'y nagdwedwell sa secret place of the Almighty God. Pag binasa mo yung Book of Psalms, chapter 91, pinakauna niyan, ang sino mang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan, mababasa mo yan sa pinakauna. Pag binasa mo yung verse 2 pababa hanggang matapos, puro pangako, puro protection, puro kapangyarihan, puro pagpapala, lahat yon. Pero, lahat ng yon ay hindi mapapasa iyo kung hindi mo magagawa yung verse 1. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ibang Kristiyano, hindi naranasan yon. Parang hindi naman yata totoo, parang hindi nangyayari sa buhay ko.
Baka kasi yung verse 1, hindi natin nagagawa. Hindi tayo nagdedwell regularly. Hindi tayo nagbababad sa presensya ng Diyos. Hindi tayo nagbibigay ng time sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, Amen. Kaya kapag empty yung heart, dry yung ating vessel, walang authority na lalabas sa ating mga bibig, mga minamahal. Kahit pasabihin mo yung mga salita na galing sa Biblia, it will seems empty words lang. Bakit po? Malinaw ang sabi ng keepers na binasa natin, He who dwells. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. He who dwells. Yung lamang tumatahan sa banal na presensya, sa lihim na dako ng kataas-taasan. Sila lamang ang mananatili sa lilim ng kapangyarihan ng Diyos. So saan pala yung secret place natin? It's not literal. It is spiritual. It can be anytime. It can be anywhere. Pwede tayong pumunta ng ating secret place. Pero paano ba yan? The moment you seek the Lord with all your heart and soul, you are entering the secret place of the Most High God. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. The moment na lumuhod ka na, nagsumamo ka na, umiyak ka na sa Diyos, pumapasok ka na sa secret place of the Most High God. And when our spirit already entered the secret place, God will give us the power and authority. Everybody say amen. To declare the victory over the works of the enemy. Once na tayo naroon na sa secret place, yung banal na espiritu ng Diyos at yung ating espiritu nagmi-meet na, ibinibigay na ng Diyos ang susi ng kalangitan sa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sa buhay natin, if we are always filled with the Holy Spirit and the Word of God, we can boldly say, I am blessed. We can boldly say, I am victorious. I am healed. I am an overcomer. I am more than conqueror. Everybody say amen. Pero kapag yung heart mo empty, yung vessel mo dry, hindi mo masasabi yan. Everybody say, praise the Lord. Kaya kapag yung buhay natin filled with the Holy Spirit, palagi mga minamahal, masasabi natin yan with authority and power. Kasi yung laman ng puso natin, puro katwiran ng Diyos. Puro pangako ng ating mahal na Panginoon. Pero kapag yung laman ng puso natin, puro katwiran natin, yung laman ng puso natin, puro pangako ng sanlibutan ito, mahirap po yan. Maya't maya kaya kang pitikin ng dyablo para matakot, mag-alala, mag-alinlangan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kapag empty yung heart ng Kristiyano, corrupted ng sistema ng sanlibutan ito, mahirap po kasi yun, mga minamahal, na tayo ay Kristiyano, pero yung ating future ay ating inilalagak sa sanlibutan ito. Makasingit ang kaaway sa buhay po natin. Everybody say amen? Kaya nga, kapag tayo'y laging nasa banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, tayo'y nasa lilim ng kapangyarihan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Nasa lilim tayo. Ibig sabihin, nasa shelter tayo. Kahit pilit kang pabagsakin ng dyablo, hindi kanya mapapabagsak. Everybody say, amen.
Kahit anong ibato sa iyo ng Diablo na pagsubok, problema, hindi ka kaya ng Diablo dahil ikaw ay nasa lilim ng kapangyarihan ng makapangyarihang Diyos. Everybody say praise the Lord. Very clear po yan. So binasa natin key verse. Matthew chapter 12, verse 34. Pakibasa po. Ito po sa Mateo 12:34. Kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo na masasama ay makapagsasalita ng mabuting bagay? Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Amen. Sabi ng Matthew chapter 12, 34, O generation of vipers, how can you being evil speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Ano sinabi ng mga Pariseo sa mahal na Panginoon? Hindi na natin babasahin lahat. Dahil may pagkakataon po na may dinalang demon possess sa harapan ng ating mahal na Panginoon. At ito po'y kinas out ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng mga Pariseo, o tingnan mo, nagpapalaya siya ng demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebub. Sa kapangyarihan daw ng Diablo, nagpalaya daw mahal na Panginoon ng demonyo. Kaya nga, sabi ng mahal na Panginoon sa kanila, o kayong lahi ng mga ulupong. Paano kayong masasama ay makapagsasalita ng mabuting bagay? Sabi ng mahal na Panginoon, malabo na itong mga Pariseyong ito ay magsalita ng mabuti dahil ang laman ng kanilang puso, puro kasamaan. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Sapagat ang kasaganahan ng puso ay nagsasalita, ang bibig. Meaning, we cannot fake a pure heart. Everybody see, amen? Hindi natin pwedeng pekein ang sakdal na puso. Kahit magpanggap ang tao na siya'y mabuti, lalabas at lalabas ang laman ng kanyang puso sa pamamagitan ng kanyang mga salita at mga gawa. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ating mga salita, mga minamahal, ang bintana ng laman ng kaibuturan ng ating mga puso. Kaya nga minsan kapag nape-pressure tayo, nai-stress tayo, doon makikita kung ano ang laman ng ating puso, kung ano yung lalabas sa ating bibig sa panahon na tayo'y dinadarang sa apoy, sa panahon na tayo'y may pressure, mga minamahal, yun ang laman ng ating puso. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kapag ang Kristiyano, sinusubok ng Diyos, may pagsubok, dinadarang sa apoy. Subalit ang lumalabas sa kanyang bibig, pagpupuri, pagsamba, pasasalamat sa mahal na Panginoon. Yun ang laman ng kanyang puso. Pero kapag ang Kristiyano sinusubok at puro pagrereklamo ang lumalabas sa kanyang bibig, ano ba namang buhay to? Mahal na Panginoon, bakit ganito naman? Yun ang laman ng iyong puso, empty. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi mga minamahal, yung nilalaman po ng ating puso, yan ang mag-o-overflow sa buhay po natin. Diyan lahat magsisimula. Kung ano yung laman ng ating mga puso't kaisipan, diyan lahat magsisimula yung ating desisyon, yung ating kilos, yung ating mga plano, diyan lahat. Everybody say, Amen. Kaya kung gusto mo na maging maayos ang buhay mo, punuin mo ang puso mo ng salita ng Diyos, ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Huwag mong punuin ang mga bagay na pangarap dito sa sanlibutan. Hindi naman masama magkaroon ng ari-arian. Pero wag yan ang magpuno ng iyong puso. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Sabi natin, mas mangingibabaw yung laman ng puso natin. Kaya nga kapag ang laman ng puso natin ang Diyos,
ang laman ng puso natin ay mga kautusan ng mahal na Panginoon, wala nang magyayaya sa iyo para gawin mo ang kalooban ng Diyos. Ikaw mismo ang gagawa ng kalooban ng Diyos. Araw ng pagsamba, narito ka sa banal na gawain. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Bakit? Ang laman ng puso mo, Diyos eh. Walang makapagpipigil sa iyo. Dadalo ako araw ng pagsamba ngayon. Bakit? Ang laman ng puso mo ang Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Pero kung ang laman ng puso mo, mga bagay dito sa libutan, pagpapalit mo ang Diyos. Everybody say amen? Hindi magkamali ang salita ng Diyos eh. You cannot fake a pure heart. Hindi pwedeng magpanggap ang tao. Dahil sabi ng Biblia, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Pag pinag-aralan mo yan, mga minamahal, kung ano ang sinasabi mo, ang susunod yan, gagawin mo yan. Everybody say amen? Wala ka naman siguro nakitang tao na maliligo ako. Pero hindi naman naligo. Walang ganon. Wala ka naman siguro nakitang tao na nagugutom ako, kakain ako. Nagugutom ako, kakain ako. Pero hindi ka naman kumain. Walang ganon. Kung anong sinasabi mo, gagawin mo yan. Palakpakan natin ang malakas ng Diyos. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, walang mabuting o walang masamang puno ang makapagbubunga ng mabuting bunga. So we cannot fake a pure heart. Meaning, kahit pilitin ng masamang budhi na magpakita ng mabuti, kahit pilitin ng masamang tao na magbanal-banalan, kung ang nilalaman ng kanilang mga puso ay kasamaan at mga bagay na naukol sa sanlibutan, yan ang magmanifest sa buhay nila. Everybody say, amen. Ibig sabihin, malayo sa pagpapala ng Diyos. Malayo sa kalooban ng Diyos. Maliban na lamang na totoong magbago. Totoong na-regenerate. Kasi sa panahon natin ngayon, mga minamahal, marami ng Kristiyano ang they love to hear the Word of God when they are comforted. They want to hear the Word of God when they are comforted of the Word of God. But they hate the Word of God when the Word of God confronted them. Everybody say amen? Kapag kinocomfort ka ng Word of God, tinatanggap. Pero kapag sinasawata ka na ng Word of God, ayaw na. Marami ng ganyan sa panahon ngayon. Sa Biblia nga, mga minamahal eh. May isang tao doon, nabautismuhan yan sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, pero hindi siya nabago. Yung puso niya hindi nabago. Kaya hindi lisensya na ikaw ay nabautismuhan sa tubig, pero wala kang ginawa, hindi mo ipinagtrabaho, baliwala din. Hindi ka namuhay na matuwid, hindi mo sinikap sundin yung kalooban ng Diyos, baliwala din. Everybody say amen? Basahin yung storya ni Simon the Sorcerer sa Biblia. Nabautismuhan yan, pero ang laman ng kanyang puso hindi nabago. So, ibig sabihin, mga minamahal, kinakailangan ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan, yung ating paglilingkod. Magpakabuti tayo, magpakabanal, iwasan ng kasalanan. Everybody say amen. Okay lang sigurong gayahin ko yung sanlibutan. Nabautismohan naman na ako eh. No matter what, langit ako. Maling kaisipan niyan, kapatid. Everybody say praise the Lord. Hindi lamang bautismo sa tubig ang assurance ng tao na talagang nabago, mga minamahal. Ang titignan ng Diyos dyan yung iyong araw-araw na pamumuhay. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Yung iyong pamumuhay sa publiko at higit sa lahat, yung iyong buhay sa pribadong buhay ang tinitignan ng Diyos. So ang tanong, mga minamahal, saan tayo nagdwell? Pag sinabing dwell, yan po ay pagtahan, permanente. Ang tanong, saan ang ating secret place? Kasi kung madalas, mga minamahal, kung saan tayo madalas nakakakuha ng entertainment, nakakakuha ng kaligayahang panandalian, at kung yan ay hindi ang presensya ng Diyos, nadadaya tayo.
Everybody say, Amen. Walang totoong Kristiyano na nasasatisfy ng mga bagay dito sa sanlibutan. Ang totoong Kristiyano ang nakapagpasatisfy lamang sa kanya, presensya ng Diyos. Wala nang iba. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga si David, mga minamahal, pag-aralan ang buhay ni David. Lahat ng kanyang pakikipagbaka, pinagtagumpay siya ng mahal na Panginoon. Because David loves to dwell in the presence of God. Yun ang secret taste ni David. Yung presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala kang mababasa sa Biblia na ang Diyos natalo sa labanan. Bari si Amen? Kaya nga kung ang Diyos ang tumataan sa ating mga puso, wala rin tayong laban na matatalo. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Wala! Imposible! Imposible na matuwid ka. Tinitiis mo ang mga pagsubok, pinipilit mo maging banal. At ikaw ay pababayaan ng Diyos sa iyong mga problema, pagsubok, pakikipagbaka. Imposible. Kaya nga kapag ang secret taste natin ay yung sanglibutang ito, sometimes nangyayari yan sa ibang Kristiyano. Yung secret taste nila, yung sanlibutan. Pagkatapos ng buong maghapon, kabisihan sa trabaho, bago matulog, social media. Nakalimutan ng mahal na Panginoon. Everybody say Amen. Yun ang nagiging secret taste natin. Si David, mga minamahal, pagkatapos niyang mag-alaga ng tupa, pagkatapos niyang gawin ang pagpapastol, mga minamahal, mga gawaing ginagawa niya, bago siya magpahinga, makikipag-ugnayan siya sa Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At pag-ising ulit ni David, bago niya gawin ang mga bagay na gagawin niya, makikipag-ugnayan ulit sa Diyos. Kasi yun yung secret place niya. Yun yung secret weapon niya. Everybody say Amen. Sometimes yung secret taste ng mga Kristiyano, nasa tao. O nasa isang tao. Mas madalas mong kausap itong tao na to kaysa sa Diyos. Iba naman yung usapan pag sa trabaho. Iba naman yun. Pero kapag libre na yung oras mo, wala ka nang ginagawa. Hindi ka nakipag-ugnayan sa mga Panginoon, pero doon sa tao may time ka, siya yung secret place mo. At kapag dumating ang pagsubok, ang problema, wala kang mahuhugot. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi empty ka. Empty yung heart. Dry yung vessel. Araw-araw po, mga minamahal, ang ating paglapit sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya kung yung secret place natin, nasa sanlibutan ito, ang magpupuno ng puso natin, sanlibutan. Ang secret place natin, nasa isang tao, ang magpupuno ng puso natin, yung tao na yon. Tandaan natin, apart from God, mga minamahal, kung hindi rin Diyos ang nagpupuno sa iyong puso, lahat yan, walang kabuluhan. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Basahin na po natin yung last verse po, mga minamahal. Maganda na ating mga awit at ating mga manunugtog. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Dito po sa 2 Korinto 4:16. Kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nagbabago sa araw-araw. Amen. Kaya nga hindi kami nanghihimagod. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago araw-araw. For which cause we faint not. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Day by day. Ang sabi ng Biblia, araw-araw na paglapit sa Diyos. Kaya nga kung gusto po natin ang palaging mag-dwell sa secret place, para tayo yung mag-recharge,
Kasi mga minamahal, sa tuwing tayo po ay dumadako sa lihim na dako, kinakatagpo natin ang mahal na Panginoon. Kinakatagpo natin ang banal na presensya ng Diyos. Mga minamahal, nare-recharge po tayo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Nare-recharge tayo. Ang isang gadget, kahit gaano pa yang kaganda, gaano pa yang kamahal, kapag lowbat ang baterya niyan, wala rin niyang silbi. Everybody say amen. So madaling maunawaan. Kahit sino ka pa dito sa mundo, kahit ikaw pa yung sinasabi mong success sa buhay, narating mo yung mga pangarap mo, pero yung spiritual mo, lowbat, baliwala yan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. You need to recharge. Huwag mo nang hintayin na malowbat ka talaga. Saka ka pa mag-recharge. Sabi nga ng mga cellphone technician, ang cellphone, kapag hinintay mo na ma-drain, at doon mo palang i-charge, masisira po ang baterya. And later on, pati yung cellphone. Hindi yan naiba sa ating pagdilingkod. Huwag mong hintayin na inaapakan ka na ng dyablo, saka ka palang mag-dwell sa presensya ng Diyos. Kapag nakikita mong may pag-aalinlangan ka na, nag-aalala ka na, natatakot ka na, pumunta ka na sa lihim na dako ng mahal na Panginoon. Katagpuin mo na, mag-recharge ka na ng spiritual recharge. So kung gusto natin ma-revive palagi, ma-recharge palagi, of course, it will cost us time. But is amen. Kinakailangan natin maglaan dyan ng panahon, ng oras, ng lakas. Kasi yan ang kalaban ng Kristiyano. Pagka pagod na, hindi ko naman po sinasabi na yung talagang pagod na halos hindi na makabangon, ay pipilitin ko kayo. Nasa sa inyo na po yan. Kasi kapag mahal mo ang Diyos, kaya mong gawan ng paraan lahat ng bagay. Everybody say amen. Kung mahal mo ang Diyos. Pero kung pagmamahal mo sa Diyos, 20% lang, pipiliin mo yung gusto ng sarili mo. Kaya nga, kung gusto mo mag-dwell palagi sa lihim na dako ng kaitaas-taasan, it will cost us time, strength. Minsan pagod tayo, puyat tayo, pero kailangan natin bumangon para manalangin at magpuri. Everybody say amen. Kaya nga sabi ng ating binasa, yung pangkataong panlabas ay pahina ng pahina. Mabuti ng pahina yung panlabas. Huwag lang yung panloob. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag yung katawan mo, yung katawang pagkataong panloob mo, ay palakas ng palakas, automatic i-renew niya yung iyong physical na pangangatawan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ba ng Biblia? Nababago. Ano sabi? Nababago sa, sinabi ba rito na nababago sa buwan-buwan? Nababago sa linggo-linggo? Hindi po. Ang sabi ng Biblia, nababago sa araw-araw. Palakpakan natin ng Diyos. Ibig sabihin yan, yung araw-araw na paglapit mo sa Diyos, yung araw-araw na pagduel mo sa lihim na dako, sa secret place of the Almighty God, binabago ka niya. Inaalis niya yung takot, inaalis niya yung pag-alinlangan, inaalis niya yung kahinaan, pinapalitan ng kapayapaan, pagtatagumpay at kapangyarihan. Everybody say amen. Kaya kung gusto natin ng kapangyarihan, gusto natin ng anointing, gusto natin ng protection, victory, blessing, gusto natin ng peace of the heart, peace of mind, dwell in the secret place of the Most High God. Wala kang makikitang Kristiyano na nababad sa presensya ng Diyos, na nag-uumapaw sa presensya ng Diyos, na natatakot, na nag-aalala. Ulitin ko, wala kang makikitang Kristiyano na babad sa presensya ng Diyos, na punong-puno ng salita ng Diyos ang kanyang puso, na natatakot at nag-aalala sa mga bagay-bagay dito sa lupa. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Paano matakot yan? Ang laman ng puso niya, Diyos.
wala kang makikitang Kristiyano na nagdwell palagi sa secret place of the Most High God na sumusuko sa mga pagsubok. Lahat yan, hinaharap niya. Lahat yan, binabata niya. Lahat yan, pinagtatagumpayan niya. Bakit po? Because out of his heart, mga minamahal, the abundance of his heart is the power of God dwelleth in him. Imposible yun na punong-puno ka ng Espiritu ng Diyos. Nag-uumapaw ka ng banal na presensya ng Diyos at konting problema, nag-alala. Imposible. Everybody say, Amen. Pag ating inintindi yung salitang dwell, from the original language of Old Testament, Hebrew, ang ibig sabihin po niyan ay yashab. Ibig sabihin ng yashab, permanente, nakafix. Everybody say, Amen. Dapat gano'n ang Kristiyano. Permanente tayo palagi sa dwelling place ng mahal na Panginoon. Permanente tayo palagi sa banal na presensya ng mahal na Panginoon. Hindi kapag gusto lang natin. Hindi kapag nakamood lang tayo. Hindi kapag malungkot lang tayo, saka lang natin hanapin ang presensya ng Diyos. Hindi po. Ang sabi ng Biblia, dwell. Sabihin, manahan ka. Kumbaga, iyan ang iyong tahanan. Palakpakan natin ang malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayong makontento. Mga minamahal, kapag minsan lang tayo na-revive ng Holy Spirit, once a month, kahit nga po yung once a week, nakakalungkot pa rin yan. Pinakamainam, kahit hindi tayo full-time worker, sikapin natin everyday na revive tayo ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayo makontento. Mga minamahal, na konti lamang na sakto lang. Huwag kang papayag na sakto lang ang Holy Spirit mo sa buhay mo. Ang diablo, nag-uumapaw ang galit sa atin. Tapos ikaw, konti lang ang Holy Spirit mo sa buhay mo. Huwag kang papayag. Everybody say, praise the Lord. Kindly po, beloved singers, come forward na. Beloved singers. Bago tayo umawit, mga minamahal, maibahagi ko lamang po sa inyo. Ma-share ko lamang po sa inyo. Dito sa pastoral, kapag oras po ng pagpupuri ng mga manggagawa, pag pumunta ka dito na oras ng pagpupuri ng mga manggagawa, lalo na't solemn, ito po yung nagpapatotoo po ako ha. Hindi po ako nagtataas ng sino man. Dahil lahat tayo dito kinahabagan lamang ng Diyos. Pag pumunta po kayo dito, oras ng pagpupuri ng mga manggagawa, lalo na't solemn, mabibingi ka. Everybody say, Amen. Mabibingi ka. Bakit? Nagsisigawan po kami dito. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hindi po kami nagsigawan na yung wala sa kaayusan. Hindi po. Nagsisigawan po kami dito. Pinipilit namin ipaabot sa Diyos ang aming pagpupuri at pagsamba sa mahal na Panginoon. Baka kami naman mahirap, makulang ng banal na presensya ng Diyos. Kapag nagkulang ka ng banal na presensya ng Diyos, papasok ang pag-aalinlangan, papasok ang kahinaan, mga minamahal. Everybody say Amen. Kaya kung matagal ka ng Kristiyano, isang dekada ka ng Kristiyano, 2 dekada ka ng Kristiyano, tapos pag nagpuri ka, parang walang buhay, hindi bababa sa'yo ang banal na presensya ng Diyos. Mataas na ang requirements ng Diyos. Pag matagal ka ng Kristiyano, kinakailangan, pinipilit mo abutin ang puso ng Diyos. Habang tayo umaawit, mga minamahal, awitin na po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pag minsan pumunta kayo dito, kapag libre kayo ng oras, pagdating nyo ng solemn song dito, halos hindi kami magkarinigan. Dahil ang laman ng puso ay pagpupuri sa Diyos. Pasasalamat sa mahal na Panginoon. Sa lahat niyang kabutihan sa ating mga buhay, mga minamahal. Hindi ba tapos-tapos na pasasalamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Araw-araw, napakabuti ng Diyos. Araw-araw, napakabuti ng Diyos. Pagka may sakit ang iyong mahal sa buhay, pag punong-puno ka ng presensya ng Diyos, ipatong mo ang iyong kamay sa may sakit, pinapagaling ng mahal na Panginoon. Kapag may karamdaman ka, hindi ka mag-alala, hindi ka matakot, dahil ang laman ng iyong puso, puro pangako ng Diyos.